Ipinasuko ng DILG ang mga baril, security at ilang sasakyan ni Bulacan Governor Daniel Fernando kasunod ng ulat na nagkaroon ng road rage sa NLEX dahil sa kanya. Bagaman nirelease na ang mga ito, pinaimbestigahan sa LTO ang mga sumbong na pang-aabuso ni Fernando sa paggamit ng expressway. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng mga ulat na hinarang ng convoy ng mga taga-Kapitolyo ng Bulacan ang isang presidential son sa North Luzon Expressway nitong Sabado ng gabi. Tinawagan ng Interior Secretary John Vic Remulla kinabukasan si Bulacan Governor Daniel Fernando. May iba pang naunang ulat na nakarating kay Remulla. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Daig pa ang presidente kung bumiyahe. So, irregardless kung sino ang naging victim, that was wrong. Itinanggi ng Malacanang na may naharas na anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa NLEX at wala rin kinukumpirmang ganito si Remulla. Pero base sa nakarating na ulat kay Remulla, may road rage umano noong Sabado na nag-ugat sa pang-aabuso umano ni Fernando sa paggamit ng expressway. Ipinasuko ng Secretary John Vic Remulla sa Police Regional Office 3 ang mga baril na nakapangalan kay Governor Daniel Fernando, kanyang mga security escort at mga sasakyan na nasangkot sa insidente bilang bahagi ng investigasyon. Pero nirelease din ang mga ito, dagdag ni Remulla. Ayaw nang magbigay ng dagdag impormasyon ni Remulla dahil ang Land Transportation Office niya ang pangunahing nag-iimbestiga. Marami ng reports kasi ng road rage na accused siya. So, this has to stop, di ba? Hindi naman criminal act ang ginawa niya. Wala naman siya pinatay, wala namang ginulpe, wala namang ganun eh. Pero it has to stop. Hindi pwede makahari yung mga governor eh. Tinawagan at nagpadala kami ng text sa mga nakuha naming numero ni Governor Fernando, pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.